Magarbo ang kasalang si Tian at Isa na ginanap sa Manila Cathedral. Binansagan itong Wedding of the Year dahil kilala sa bansang ilan sa mga bisitang dumalo. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasa ng pagtataling puso ni si Tian at Isa na iyong pinagtipan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Saad pa ng pari. Si Tian, maaari mo nang halikan ang iyong asawang si Isa. Utos na nakangiti pang pari. Doon na naghiyawan at nagpalakpakan ang mga taong naroon nang makitang bagong kasal na naghahalikan. Ilang Best Actress Awards ang dahilan kaya naging mas tanyag si Isa bilang mahusay na artista. Samantalang si Tian ay isang bilyonaryong pilantropo at tinuring na hulog ng langit ng mga mahihirap. Nagtapos ang kasalan ng gabing yon sa isang fireworks display. Sa wakas nasulo na rin kita, Isa. Oras na para simulan na natin ang ating pulot gata. Tawang-tawang saad ni Tian. Walang pagtanggi sa parte ni Isa. Bagkus sa buong puso niyang inalay ang buong katawan sa asawang si Tian ng gabing yon. Hanggang sa narating ng dalawa ang kaligayahan ng langit, saka sabay nakatulog na magkayakap. Mahimbing nang natutulog si Tian nang magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa malakas na pag-iyak buhat sa labas ng kwarto. Lumabas siya ng kwarto ngunit katakatakang wala siyang nakita. Lumalayo ang naririnig niyang iyak ng isang batang lalaki na nahahaluan ng pagtawa. Kinakabahan sinundan ito ni Tian hanggang sa narating niya ang sala ng bahay kakasunod dito. Nilibot niya ng tingin ang kabuuan ng sala, ngunit bigong makita ang batang hinahanap. "Bata, sino ka ba? Magpakita ka nga sa akin." Mando niya na naglakas loob. Umihip ang malakas na hangin sa makapal na mga kurtina at kasabay ng pagbahing ni Tian sa hanging may dalang hindi ka nais-nais na amoy. Aalis na sana ang lalaki nang biglang nalaglag ang ilang kagamitan na nagbigay lalo ng kilabot kay Tian. Doon na napagtanto ni Tian na minumulto na siya. Hindi na ito tao, kundi isang multo." Napatakbo siyang pabalik ng silid. Lingid sa kaalaman ni Tian, may isang nilalang ang naroon sa sala na lumabas sa kinukublian nitong lugar. Isa itong diablong may kulubot ang balat, puno ng bukol sa katawan, bundat ang tiyan, parehab-ang mga tenga at amoy na bubulok na bangkay. Nagngangalang Mamon na representasyon ng kasakiman, materialismo at paghihiganti. Nang makalapit ang diablo ay mabilis na sinapian nito ang katawan ni Tian. Kinabukasan ganoon na lamang ang sigaw ni Isa nang makita ang asawang natutulog ngunit nagmukhang matandang hukluban at balubaluktot ang ilang parte niyang katawan. "Si Tian, asawa ko! Anong nangyari sa'yo?" Nandidilat na mga mata ni Isa. Otomatikong dumilat ang mga mata ni Tian, saka pinandilatan ng nakakatakot na tingin ng asawa. Doon na aligagang lumabas ng kwarto si Isa at sumisigaw ng tulong hanggang sa marinig siya ng kanyang mga kasambahay. Binalot din ng takot ang mga kasambahay nang makita ang kagimbal-gimbal na itsura ng kanilang amo. "Sus Mariusip! Madam Isa! Ano nangyayari?" Utol na nais sabihin ni Berta na naunahan ng takot sa nakadilat pang mga mata ng amo. "Hindi ko alam, Manang. Basta nagising akong ganyan na ang sermo." Anya pa. Inagilap ni Isa ang kanyang telepono at nanginginig ang kanang kamay habang idinadayal ang numero sa telepono para tawagin ang kaibigang doktor ni Tian. "Hello? Bernard, ang kaibigan mo. Si Tian, may nangyari sa kanya."
Bungad kaagad ni Isa sa telepono. Natapos ang usapan ng dalawa na pinapapunta ni Isa si Bernard sa kanilang bahay. Agad namang dumating ang kaibigang doktor. Pati na rin siya nagulat sa kalagayan ng kaibigan. Sa kabila ng takot ay nagawa pa rin niya ang paunang pagsusuri sa kanyang kaibigan. Pinayuhan ni Bernard si Isa na itakbo na lamang nila sa paggamutan si Tian dahil kumpleto ang mga aparatos pang medikal doon. Ngunit tumanggi si Isa sa kadahilanang baka pagpiestahan lamang ng media ang kanyang asawa kapag nalaman nila ang nangyari rito. Sa huli na pakiusapan ni Isa si Bernard na ilihim ito sa ibang tao hinggil sa kondisyon ni Tian. Pinakiusapan din niya si Bernard na magdala ng mga aparatos na kanyang kakailanganin upang mas masuri ang totoong kalagayan ni Tian. Lumipas ang 1 linggong pagsusuri, tinapat ni Bernard si Isa na isang kakaibang uri ng sakit ang dumapo sa kanyang asawa at kailangan pang pag-aralan muna ito para malaman kung ano ang sanhi at gamot para rito. Labis na kalungkutan ang nadama ni Isa sa naging teorya ni Bernard at nagtanong muli ang babae sa doktor. Hindi kaya kinukulam si Tian, Bernard? Dahil sa pagkakaroon niya ng kakaibang sakit? Kulam? Kunot noong tanong ni Bernard. Seryoso ka, Isa? Naniniwala ka sa kulam na yan? Mabilis na tumango ang babae. Tandaan mo ito, Isa. Laging may kasagutan ng ating siyensya sa bawat nangyayari o pagbabago sa ating mga katawan. Mariing wika ni Bernard. Nabanggit ni Isa ang salitang kulam dahil ng mga sumunod na gabi ay nakita niyang umangat sa ere ang katawan ng asawa. Umunat ng pabaliktad ang mga kamay at paa ni Tian sa ibabaw ng kama. Pagkatapos ay bumaba na animoy gagamba. Natakot pa si Isa nang makitang nanlilisik ang mga mata ng asawang nakatingin sa kanya. Agad lumayo si Isa at halos magkandara pa sa paglabas ng kanilang kwarto sa labis na takot at kaba. Sa labis na pangamba ay naisipan ng babae na humingi ng tulong sa mga mas nakakaalam sa mga ganoong sitwasyon. Nagpa siyang umuwi ng Sultan Kudarat si Isa upang humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Laking pasasalamat ni Isa kay Bernard dahil nagpresenta itong mag-alaga ng kanyang asawa. Biglaan naman yata ang pag-uwi mo rito, ha, anak. Sana man lang ay nagsasabi kang uuwi at nang sinundo ka nila Omar at ng iyong papa. Bungad nang nabiglang si Aling Sion, ang ina ni Isa. Mahabang kwento po, ma. Nasaan po sila papa at kuya? May mahalaga po akong sasabihin na dapat ninyong malamang tatlo. Kaya biglaan akong naparito. Pagkatapos maikwento ni Isa ang lahat sa mga magulang at sa kapatid, agad silang sinamahan ni Isa upang magtungo sa isang magaling na albularyo. Isa, bakit ngayon ka lang naparito? Matagal na kitang hinihintay. Bungad na salita ni Katemyo. Paano niyong nalaman na pupuntahan ko kayo? Katemyo. Hindi pa ba halata sa iyo ang aking itsura, Isa? O kaya itong ayos ng aking bahay? Itong aking mga kagamitan na iyong nakikita, hindi pa ba malinaw sa iyo? Iha, kung sinong kaharap mo ngayon na tutulong sa iyong suliranin tungkol sa kalagayan ng iyong asawa. O bueno, maiwan ko muna kayong saglit at aayusin ko ng aking kakailanganing kagamitan para sa ritual. Sa ganap na 3:00 ng madaling araw, pinapanood ni Isa at ng kanyang mga magulang ang ginagawang ritual at panalangin ng albularyo. May hawak itong mahabang baston habang nakaluhod sa harap ng altar. Binabanggit din ito ang pangalan ni Tian. Biglang umalingaw-ngaw ang karimari-marim na mga huni mula sa mga nagdatingang uwak sa buong paligid. Manatili lamang kayo riyan sa kinatatayuan ninyo, Isa, sapagkat panakot lamang niya mga uwak sa atin. Bili ng albularyo. Kitang-kita ng mag-anak kung paano balutin ng makapal at maitim na usok si Katemyo. Ilang sandali pa'y naglabasan sa usok ang kabi-kabilang liwanag na animoy mga kidlat sa kalangitan. Sa sobrang lakas ay katakatakang hindi inatrasan ng albularyo.
Doon na nakipagsagupaan ng lakas ang albularyo hanggang sa tumilapon sa labas ng usok ang matandang albularyo at siya ay duguan. Nalaman na mag-anak na sinubukan ng albularyo na kalabanin ang nasa likod ng pagpapahirap kay Sitian. Hindi ko kaya ang mangkukulam. Isa, masyado itong malakas at may kakamping Diablo. Puntahan ninyo si Katyago. Siya lang ang makakatalo rito. Nangihinang pag-amin ng albularyo. Kinabukasan ay agad namang nagtungo ang mag-anak sa sinabi ng albularyo. Doon na napalunok ng laway si Isa nang makilala kung sino ang nasa likod na nagngangalang Katyago. Walang iba kundi si Marcos. Nagkaroon ng pag-aalinlangan si Isa kung hihingi pa ba siya ng tulong dito. Subalit sa huli ay nanaig ang pagmamahal at awa para sa asawang si Sitian. Pakiusap, Marcos. Iligtas mo ang aking asawa mula sa kamay ng isang mangkukulam at Diablo. Alam kong kinasusuklaman mo akong makita. Pero ikaw lamang ang siyang taong makakatulong sa amin. Mangiyak-ngiyak na pagsusumamo ni Isa. Sige, Isa. Tutulungan kita na gumaling ang iyong asawa. Subalit kailangan mo kong bayaran ng 5 milyong piso pagkatapos. Hindi naman talaga ako nagpapabayad pero nagkataong napakalaki ng iyong atraso sa akin. Singhal ng binata. Dating magkasintahan sina Marcos at Isa. Ngunit noong nakapasok ang dalaga sa showbiz, saka naman kinakailangan ng kanyang manager ang kunting gimmick para mapansin ang dalaga. Dito nga'y na-set up si Marcos at hinatulang makulong ng 4 na taon sa kasong pangmomolestya nito kay Isa. Dahil doon ay naging laman ng balitang pangalang Isa hanggang siya ay sumikat. Napayakap si Isa kay Marcos nang malaman niyang pumapayag na ang lalaki. Nasilayan tuloy ni Marcos sa kanyang balintataw ang kalunos-lunos na kalagayan ng asawa ni Isa, saka ito nagwika. Nararamdaman ko, Isa, 1 linggong palugit ang meron tayo upang iligtas ang asawa mo. Kailangan ng kumilos bago tuluyang makuha ng Diablo ang kanyang kaluluwa. Litanya pa ng binata. Gawin mo agad, Marcos, ang paraang nalalaman mo. Gumaling lamang agad si Sitian. Nakahanda akong bayaran ka. Magkasamang bumalik ang dalawa pa Maynila. Sa bahay nila Isa ay nag-cross ang landas ng isang doktor ng pang-medikal at doktor ng pang-espiritual. Anong ibig sabihin nito, Isa? Hindi ka talaga naniniwala sa ating siyensya? Singal agad ni Bernard na naapakan ng propesyong kanyang natapos. Hindi sa ganoon, Bernard. Gusto ko lang malaman kung totoo bang aking hinala na baka kinukulam ang asawa ko na kaibigan mo. Malumanay na paliwanag ni Isa. Teka, pare, huwag kang magalit sa pagparito ko rito. Hindi ko intensyong pagdudahan ng kakayahan mo bilang doktor. Pero sa maniwala ka't hindi, totoo ang hula ni Isa na kinukulam ang kanyang asawa. Sabat naman ni Marcos. Sige, patunayan mo ngayon sa amin ni Isa. Akyatin mo si Sitian doon sa second floor. Mando ni Bernard sa kanya. Pagkakita ni Marcos kay Sitian, may pagtataka sa binata kung paanong nakarating ang Diablo sa buhay ni Isa. Gayong mga sikat at hindi basta-bastang malalapitan ni Numan. Agad na nagpakuha ng sariwang karne si Marcos para patunayan kay Bernard ang hiwagang bumabalot sa katawan ni Sitian. Nagsindi ng gasira si Marcos, saka itinapat ang karne sa ilong ng natutulog pang lalaki. Ipinaamoy ang karne hanggang sa inuhulog na lang niya sa dibdib ni Sitian. Lumayo si Marcos saka isinara ang kurtina. Nagimbal sina Isa at Bernard at nawalan pareho ng boses nang makitang anino mula sa kurtinang sinara ang isang kakilakilabot na itsura ng Diablong sumapi habang sarap na nilantakan ang sariwang karne. Lumabas sila ng kwarto na walang imikang tatlo at noong nasa sala na sila, doon na direktang tinanong ni Marcos si Isa. Meron ka bang kilalang naging kaalitan ng asawa mo, Isa? Wala, Marcos. Alam ko na, Isa.
Mag-isip ka ng bagay na maaaring iniregalo sa inyo noong araw ng kasal ninyo, sapagkat pamamaraan din ng magkukulam na pakiusapan ang isang dyablo para sapian ang isang bagay. Isa-isang inilabas muli ni Isa ang lahat ng natanggap nilang regalo, hanggang sa ipinakita ni Marcos kay Isa ang nangingitim niyang kanang palad mula nang mahawakan ang isang Swarovski na rosaryo. Palatandaang dito pinasapi ng magkukulam ang dyablo. Agad na nagpasya si Marcos na sirain ang sumpa. 2:30 na madaling araw, lumabas ng bahay si Marcos at tumungo sa malapit na simbahan upang sirain sa mismong altar ang rosaryo na sinapian ng dyablo. Sinabi ni Marcos kay Isa ang isang dasal na dadasalin niya sa loob ng 12 minuto upang pansamantalang makulong sa bahay ang dyablo. Dahil kung makakalaya ito, ay mapipigilan niyang gagawin ni Marcos. Kailangan nilang mapagtagumpayan ito bago sumapit ang 3:00 punto. Pagkaalis ni Marcos, nagsimula na ring umusal ng panalangin si Isa. Medya lanum, dyablo, laudat tihik, dumi. Walang tigil niya itong inuulit-ulit. Nagmulat ng matang dyablo nang marinig ang panalangin. Pwersahang humiwala ito sa nakahigang katawan ni Zitian. Humiyaw pagkadakay humalakak pa ito. Pinalot ng takot at kaba si Isa. Muntik nang mapatigil sa pagdarasal nang makarinig ng kakilakilabot na halakak. Natuntun siya ng dyablo at sinimulang gambalain ang panalangin sa paraan ng pananakot, sindak at panluloko. Nagpatay sindi ang mga ilaw na lalong ikinatakot ng babae. Pagkatapos ay direktang pinatamaan ng dyablo ang ilaw ng mga pinalipad niyang kagamitan sa loob ng bahay. Kaya napalundag si Isa upang maiwasan ang mga ito. Nais nang lumabas ng bahay ni Isa dahil sa sobrang takot. Nang biglang, Isa, bakit nagkalat dito? Bakit mukha kang takot na takot dyan? Tinig na nakatayong si Sitian. Sitian, magaling ka na! Salamat sa Diyos at kay Marcos dahil napagtagumpayan niyang sirain ang rosaryo. Lumuluhang sambit ni Isa. Yumakap at halos ayaw nang bumitaw ni Isa pagkatapos makitang asawang nakatayo at wala ang bakas ng pagiging matandang hukluban. Ngunit ang siyang naramdaman ay napalitan agad ng pagkasindak nang mapatingin siya sa orasan ng bahay. Ang 3:00 ay biglang umatras sa 2:55. Doon nalumo si Isa at tuluyang nawala ng pag-asa dahil tumigil siya sa pagdarasal nang malinlang siya ng dyablo na nagpapanggap bilang si Sitian. Mabilis na kumalas si Isa sa katawan ng asawa kasabay ang pagtakip sa kanyang magkabilang tenga. Dahil mas pinagtawanan siya ng dyablo sa karimari-marim at kakilakilabot na paghalakak. Samantala, sa may altar ay hindi sinira ni Marcos ang rosaryo sapagkat siyang sanhi at kagalingan ni Sitian. Nakangising aso na nagbalik tanaw ito noong tinuturuan siya ng isang makakaliwa sa paggamit ng karunungang itim. Ginamit ang pagkakataong ipagiganti ang malupit na sinapit sa kamay ng babaeng minahal niya noon ng labis. Saka inalisan din siya ng karapatang mamuhay ng malaya sa kasalanang kailanman ay hindi niya ginawa. Noong mabalitaan ni Marcos na ikakasal si Isa, palihim na nagpadala ito ng isang Swarovski rosaryo na may sapi ng dyablong kanyang pinakiusapan. Ito ang unti-unting papatay sa asawa ni Isa. Ginawa niyang lahat ng iyon upang makitang naghihirap at nasasaktan si Isa. Mahigpit na yakap ang isinalubong ng umiiyak na si Isa kay Marcos pag-uwi nito sa bahay. Patawad, Marcos. Hindi ko napagtagumpayan ang panluloko na ginawa sa akin ng dyablo noong nagpanggap siyang si Sitian. Panghihinayang nasambit ni Isa. Wala na akong magagawa, Isa. Ayos lang sa akin kung hindi mo ko babayaran. Hindi ko rin naman nailigtas ang iyong asawa. Kung may babalik ko lang ang panahon, ay gagawin ko. Hindi lang makarating sa Palace Hotel ang rosaryo. Hindi sana hindi ka problemado ngayon. Irit pa ni Marcos.
Nagulat si Isa sa huling binitawang salita ni Marcos. Paanong nalaman ni Marcos ang address ng reception ng kanilang kasal na ni minsan na hindi binanggit ng babae kay Marcos? Nagkaroon ng agam-agam at ideya si Isa. Baka itong si Marcos ang may pakana ng lahat upang gantihan at pahirapan siya. Walang hiya ka, Marcos. Aminin mo man o hindi, alam ko na ikaw ang nagpadala ng rosaryo sa araw ng kasal namin ni si Tian. Ano, masaya ka na bang nakikita mo akong nahihirapan at mawala ng asawa? Hagulgol ni Isa pagkatapos sampalin si Marcos. Oo, aaminin ko na, Isa. Ako ngang nagpadala ng rosaryo sa araw ng kasal mo. Dahil yan ang nababagay sa'yo. Pagkatapos mo kong paratangan, ipakulong at pagdudahan ng halos 5 taon sa bilangguan. Minahal naman kita, Isa. Pero napakasakit ang sukling ibinalik mo sa akin. Nagtatangis ang bagang ni Marcos. Ginawa ko yun para makulong ka, Marcos. Para manatili kang buhay. Dahil kung ipagpatuloy pa natin ang ating relasyon, kamatayan na naghihintay sa iyo, Marcos. Sapagkat tutol din si tatay sa relasyong meron tayo noon. Pag-amin ni Isa kay Marcos. Dahil sa mahal na mahal kita noon, Marcos, mas gugustuhin kong masaktan at kamuhian mo habang buhay. Manatili ka lang buhay. Napayakap si Marcos kay Isa nang malamang mali ang kanyang paghiganti na ginawa kay Isa. Nagpaalam si Marcos kay Isa upang humingi ng tulong sa kanyang maestro na nagturo sa kanya ng itim na karunungan at nangakong babalikan si Isa upang iligtas ang kanyang asawa. Mag-iingat ka, Marcos, at sana'y bumalik ka nga. Pangako, Isa, babalikan kita at itatama ang aking nagawang pagkakamali sa'yo. Matapat na bili ni Marcos. Bumalik si Marcos sa bahay ni Isa. May dala itong 3 maiitim na pirasong duhat. Pagsapit ng hating gabi, sina Isa, Bernard at Marcos ay nagtungo sa simbahan kung saan naroon ang Swarovski Rosaryo. May malaking salaming nakatayo sa harapan ng altar. Inilagay ito ni Marcos at Bernard kaninang hapon. Piniga ni Marcos ang isang duhat at hinayaang kumalat ang katas nito sa salamin. Nag-iba ang itsura ng malaking salamin. Animoy naging tubig na pwedeng pasukin. Sumunod ay piniga ang isa pang duhat at ipinahid ang katas sa punyal ng kanyang hawak. Ang pangatlong duhat naman ay ipinahawak kay Isa. Mahigpit ang bili ni Marcos na kahit na anong mangyari ay huwag itong mapipisa. Ito ang nagsisilbing harang upang hindi basta makalabas ang dyablo buhat sa kabilang loob ng salamin. Nagumpisa ng manalangin si Marcos. Dimian astra ti Amador, Espiritu Sancti. Saka lumapit sa salamin. Walang kabang pumasok doon. Saka lumingon muli kay Isa pagkatapos tuluyang makatawid sa ibang dimensyon. Malinaw na nakikita ni Isa ang kaba at takot ni Marcos habang mag-isang nakatayo sa loob ng salamin. Mapagtagumpayan mo sanang matalo ang dyablo, Marcos. Patnubayan ka ng ating Diyos na nasa langit. Taimtim na panalangin ni Isa. Nakita agad ni Marcos ang dyablong may katawang tao. Sinugot agad niya at pinagsasaksak. Ito ang turo ng kanyang maestro. Matatalo lamang ang dyablo kung ito ay mayroong katawan tulad ng tao. Samantala, ang dyablo ay gustong lumabas sa salamin. Kung kaya ay kung ano-ano ang mga pinalipad na bagay at saka direktang pinatamaan kay Isa. Sa kakailag ng babae, ay huli na nang makitang napisan ang nag-iisang duhat sa kanyang palad. Humahalakhak ang dyablo na animoy nangaasar sa kahinaan ni Isa. At bago ito lumapit sa salamin, ginamitan niya ng mahika si Marcos. Nakita naman ni Marcos ang pagkabigo ni Isa at alam na rin niya ang susunod na gagawin ng dyablo. Bago tuluyang umangat sa ere si Marcos, sa kapangyarihang ginamit sa kanya ng dyablo, ay nakakuha pa ito ng pagkakataong makadampot ng matigas na kahoy. Buong puwersa na ibinato sa malaking salamin nang ididikit na ng dyablo ang kanyang kamay sa salamin. Napasigaw ito ng pagkalakas-lakas dahil bigo siyang makalabas ng salamin. Sapagkat naunahan siya ni Marcos na basagin ito.
Tuluyan namang nalulusaw sa kawalan ng katawan ng diablong sumapi sa katawan ni Zitian. Napaatras naman sa gulat si Isa nang makarinig ng pagkakabasag ng malaking salamin. Doon siya napaiyak ng tudo nang makitang maliit na natirang basag ng salamin ang itsura ni Marcos. Nagsasalita ito na hindi marinig ni Isa ang sinasabi ng binata. Hanggang sa tuluyang bumagsak at nagkapira-piraso ang natitirang salamin sa may sahig. Wala na si Marcos, kasama niyang diablo na nakakulong sa kabilang dimensyon. Nanumbalik naman ang dating itsura ni Zitian. Doon na ikinuwento ni Isa ang lahat na nangyari sa asawa. Malaki ang pasasalamat ng mag-asawa sa sakripisyong ginawa ni Marcos. Malinaw na naiintindihan na ng mag-asawa na naging kapalit ang buhay ni Marcos para sa kagalingan ni Zitian.